Good morning! Heto na yung araw na uuwi ako sa amin. Pagka-checkout namin dito sa hotel, bumiyahin na kami kaagad. Alas 10 na kami umalis. Bandang hapon pa naman yung birthday celebration ni nanay at doon na rin kami dediretso mamaya. Kaya mahaba-haba pa yung oras namin. Mapa-Japan man o Pinas, hindi ko nakakalimutan mag-sunscreen. Actually, tinitipid ko lang talaga to para sa mukha ko. Pero pwedeng-pwede pa rin to sa katawan. Hindi kasi malagkit tong skinan ko na sun protect. Nako, alam na alam nyo yan, na ito lang talaga yung nakasanayan kong sunscreen ngayon. Nag-stop over muna kami dito sa bandang NLEX. Sakain na muna kami ng brunch. At ang susunod na nga namin nakain ay doon na sa birthday ni nanay. Bumili ako ng Band-Aid kasi nasugat yung paa ko. Napakasakit kasi ng leather na sapatos na sinuot ko sa Japan. At dito na kami kumain sa Cafe France. First time ko nga lang kumain rito. Ngayon kasi afford ko na yung mga food nila. Una na nga nilang sinerve yung mga drinks. At sulit naman pala yung bayad kasi ang lalaki ng mga baso. And then breakfast nga pala yung in-order namin. Nagtinapay lang ako tapos si Kevin at si Papa yung nagkanin. Nung nakaalis na kami dito at medyo nakalayo na, doon ko lang napagtanto na nawawala yung wallet ko. Naiwan ko pala dito sa kinainan namin. Sobrang babait nila kasi kinip nila yung wallet ko. At ayaw pa nga tumanggap ng kahit reward man lang. Kaya thank you po sa mga staff ng Cafe France. Patunay yan na hindi lang mga Japanese ang mga honest. Syempre, marami pa rin dito sa atin. Nag-stop nga ulit kami dito sa may Petron kasi aayusin namin yung mga pasalubong. Actually, hindi pa ito yung lahat kasi meron na kaming naunang pinadalang box. Tapos itong mga to ay mga chocolates lang. Mahirap naman kasi kung wala man lang kaming maiuwi. At saka masarap sa pakiramdam na may maibibigay sa araw ng uwi mo. Heto na nga at malapit na kami sa amin. Hindi talaga ako umidlip buong biyahe. Excited na excited kasi talaga ako. At habang papalapit kami ng papalapit sa amin, nakakita kami ng rainbow. Para bang nagpapahiwatig ng magandang sign. Kaya lalo tuloy akong nanabik. And this is it. Nandito na ulit ako sa hometown ko. Sa mga hindi nakakaalam, taga rito po ako. Kaya naman Kapampangan at Ilocano kami. Kasi dito na rin kami lumaki sa Tayug. Dumiretso na kami kaagad sa venue. At dahil nga hindi nila alam na nandito na ako, naunang pumasok sa amin yung papa ni Kevin. Kunwari, siya lang yung bisita. Tapos naiwan na lang kami ni Kevin dito sa loob ng sasakyan. Habang naghihintay ng tamang oras sa pagpasok. Sa mga oras na to, isa-isang nagbibigay ng message para kay nanay, sina mama, tito at tita. Kaya naman naiyak ako ng mga sandaling yan. Heto na nga at sinundo na kami ni Ma'am Irish. Siya yung may-ari ng venue kung saan ginanap yung birthday ni nanay. At syempre, ang kasabwat ko sa sorpresa na to, kung di rin talaga dahil sa kanila, hindi magiging successful to. Nagulat pa nga ako kasi naghanda talaga sila ng maliit na space para meron akong pagstayhan habang naghihintay. Sobrang na-touch ako sa effort. Ang cute-cute ng pagka-setup nila. Minake sure talaga nila na komportable kami. Sa mga oras na to ay nagpe-play na nga yung video greeting ko. Nakakala nila ay nasa Japan pa ako. Grabe yung kaba ko niyan. Maya-maya pa nga ay pumasok si Tita Edna. And yes, nandito rin talaga sila. Sobrang happy ko nga kasi parati talaga silang nakasuporta sa akin. Kahit galing pa sila sa Tagaytay. At nung malapit na matapos yung video, time ko na para pumasok. Ito na yung epic na reaksyon ng pamilya ko. Sa ibang point of view naman. Nauna ko na ngang in-upload to at ang dami kong natanggap na matatamis na mga messages mula sa inyo. Kaya salamat po sa pagbati kay nanay at sa mga nakiiyak din. Hindi ko inaasahan na maraming makaka-appreciate at mai-inspire. Lalo na sa mga katulad kong OFW. Pasasaan din at kayo naman na magsusurprise ng ganito. Isa-isa ko na nga nilapitan yung pamilya ko. Nakakatuwa din makita yung reaksyon ng mga bisita. Wala rin talaga silang kaalam-alam. Kaya naman gulat na gulat talaga yung reaksyon nila. Sobrang sarap nga sa feeling na mayakap ko na ulit sila. At sa point na to, dito ko na talaga nasabi na naging successful yung surprise ko. Ang pamilya ko ang dahilan kaya ako umalis at nagtrabaho sa ibang bansa at ngayon sila rin yung dahilan kaya ulit ako umuwi ng Pilipinas. Kaya malaking pasasalamat ko rin po sa inyo na mga sumusuporta sa akin dahil isa rin po kayo sa mga dahilan na natatamasa ko ngayon ng mga ito. Halos kompleto kaming lahat ngayon sa araw ng birthday ni nanay. Kaya kahit hindi man niya sabihin, alam kong isa to sa pinakamasayang birthday niya. Andito ang mga anak niya, mga apo sa tuhod, kahit mga girlfriend at boyfriends ng mga apo niya. Sama-sama kaming nagpa-picture.
At kahit ang family ng kaibigan kong si Vena, syempre hindi rin mawawala. Karugtong na rin sila ng pamilya ko. Nauna pa nga ang pag-picture kesa kumain. Yung gutom ay napalitan na ng excitement. Nandito rin yung kaibigan ko si Charlene at si Tita. At kasama din sila sa mga kasabwat. Finally, kainan na. Syempre nakipila na rin ako. Excited din kasi ako sa mga pagkain. Ang nanay tuwang-tuwa oh. Sabi niya bakit hindi ko raw sinabing uuwi ako? Eh di hindi na yung surprise kapag ganun. Laki kaming magpipinsan sa lolo't lola. Kaya naman tinotodo talaga namin yung pagbawi sa kanila. At finally, na-meet ko na yung mga pamangkin ko. Nung umalis nga ako, wala pa tong mga batang to. Ngayon ay meron na naman ako mga paglalaruan. Maraming salamat nga pala sa Taba Choice. Sa napakagandang venue sa birthday ng nanay. Napakababait pa ng may-ari at ng mga staff. Malapit din kasi sila sa amin. Kaya tamang-tama lang na dito ko napiling ganapin yung birthday ni nanay. All out talaga sila kung mag-hold ng event. Sobra pa sa sulit yung service nila. Hindi na nga nakapaghintay at sinilip na ni nanay yung regalo ni Kevin sa kanya. At sobrang nagustuhan nga niya tong bag. Magagamit daw niya to sa church. Medyo patapos na nito yung event at unti-unti na rin umaalis yung mga bisita. Naiwan na lang buong pamilya at yung mga co-teachers ni mama. Nag-e-enjoy pa sila sa pagsasayaw at mga kagagaling nga lang nila sa trabaho. Maya-maya nagpaalam na nga rin si Kevin at si Papa. Uuwi na kasi sila sa Baguio. May kailangan kasi siyang asikasuhin dun. Ako naman, syempre may iwan muna dito sa amin. Sa makalawa naman ay babalik din ulit siya. So for now, uwi muna kami sa kanya-kanya naming mga pamilya. Pagkaalis din nila Kevin, sunod na rin naman kaming umuwi. At heto naman nga yung sasakyan namin. Naku, na-miss ko talaga tong tricycle namin. Ito na nga yung pinakamalaki naming sasakyan. Sumakay na kami dito pa uwi sa amin. Malapit lang din naman. Parehong barangay lang din. Kasama ko nga dito sa loob ang bunso naming si Mia. Panay nga ang tanong niya sa akin kung aalis pa daw ba ako. Nung maliit pa nga ito ay ako yung nagsilbing nanay niya. Ang bilis nga lumaki ng batang to. At ang nagdadrive nga pala ay si mama. Ito rin yung ginagamit niya pampasok sa school. At mula pa din high school ako, ganito na rin talaga yung gamit namin. Dito nga kami dumiretsyong lahat sa bahay nila nanay. Sobrang laki na ng pinagbago ng bahay nila. Dito kaming lahat noon nakatira. Pero ngayon kahit papano gumanda-ganda na. Meron nga itong 3 kwarto. At nung mga wala pa kaming mga bahay, dito kami nagsisiksikan lahat. Ang sabi ko nga kay nanay, bilangin na namin yung mga money bouquet niya. Siguradong ipapamigay din na naman niya to sa mga apo niya. Kahit konting halaga nga lang, yan ay tuwang-tuwa na si nanay. Binibiro nga namin siya nito at sabi namin na hina-hinay lang sa pagsha-shopee. Nandito na kami halos lahat at nag-aabang na nga rin sila sa mga pasalubong. Mabuti na lang din talaga at namili pa kami ni Kevin. At kahit papano ay meron silang inaasahan. Bukod pa doon sa mga pinaglalagay namin sa box, inabot ko na nga rin kay mama yung binili ko sa kanyang lipstick na Dior. Ito nga yung binili ko na magkakasama kami nila Vena. At isa-isa ko na rin pinamigay yung mga binili kong mga damit. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila na kumuha na sila ng mga sari-sarili nilang lalagyan dahil bubuksan ko na tong mga chocolates. Hindi naman to masyadong marami. Pero syempre, i-distribute ko ng pantay-pantay. Syempre, inuna kong tawagin yung mga bata kasi para sa kanila naman talaga to. Naaalala ko nga nung bata ko, isa rin ako sa mga nakikipila sa mga kamag-anak naming balikbayan. Iba talagang lasa ng important na chocolate. Ayan nga, kung ano-ano ng mga lalagyan yung pinagkukuha nila. Habang ako, minimake sure ko talaga na lahat mabibigyan. Ay kulang na lang mag-agawan silang lahat. Gustong gusto kasi nila yung mga chocolate na pinadala ko nun sa package. Ay sabi nga nila masasarap nga daw. Naku, kung alam lang nila kung gaano kamahal. Mas mura kayong mga tsokolate dito sa Pinas. Pero syempre, alam niyo naman kapag balikbayan, dapat talaga may daladalang chocolates. Hay nako, sobrang gugulo na nga nila. Etong kapatid ko may daladala pang hamper. Hindi ko na tuloy alam kung sinong uunahin. Pero alam nyo, ang sarap sa feeling ng ganito. For sure, maraming makaka-relate na OFW. Kahit magulo, masaya naman ang lahat. Oy, alam ko din. Oy, Wait lang sa mga girlfriend to. girlfriend, mga girlfriend. Wala po kontra ako naman ngayon. Ay, di ba? Hay
nako, halos maloka ako sa pagdidistribute. Kulang na kulang talaga yung mga pinamili ko. Sa dami ba naman namin? Sabi ko nga para lang sa mga bata. Pero pati mga matatanda nakipag-agawan. Pagkatapos na dumiretso na ako sa kwarto ni nanay. Tatabi ako sa kanyang matulog. Gusto niya kasi dito muna daw ako sa kanila. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung arinola niya. Itong timbahan ng pintura. Sabi niya kasi mas matibay daw yung ganito kesa dun sa nabibiling arinola. Tapos nang hiram na rin ako ng pantulog na kinuha niya dito sa frozen niyang cabinet. Nakapag-shower na ako at nakapagbihis na rin. Sobrang nakakapagod ngayong araw. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang nandito na ako. Tatabi na ako kay nanay at matutulog na ako. Abangan niyo yung mga susunod ka na vlogs ha. Salamat sa panonood. Bye!